Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Huwebes, Pizza 5 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sab si Attorney John Destacamento. Ubanimientod sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya ato dayong unahon attorney ang update sa kabahin sa Bagyong Basyang. Iyas tong linya partner ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Visayas, Miss Ana Dumdum. Maayong buntag Miss Ana. Yes, may buntag, sir. May buntag sa itong panahon tigpaminhaw at mo kani atong update. Sa kasamtangan, si Tropical Storm Basyang naa sa may 40 kilometers sa kadagatan silangan sa hinatuan sa Lagos. And ano na siya maximum sustained winds na 65 kilometers per hour dol sa sentro o gusty na sa pagkagusahan ng mabot o 80 kilometers per hour. Sini nagalihok sa westward sa Kusgun nga 15 kilometers per hour. And expected nga karong gabi ug masasayos sa buntag, posibleng mag-initial landfall siya somewhere in Surigao del Sur and mubaktas or moagi ni siya sa may northern Mindanao. So and then mo emerge sa may Bohol Sea ug moagi sa diri sa Kabisayaan. So karong adlaw naka signal number 2 na ang portion dito sa may northeastern Mindanao. And signal number 1, mas daghan pa sa probinsya or areas dito sa may Mindanao and diri sa may Kabisayaan. So specifically diri sa Visayas, ang southern portion sa Eastern Samar and southern portion sa Samar, sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, tibok provinces sa Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, southern portion sa Aklan o ang central southern portion sa Antique na napaabos na sa signal number 1, meaning within 36 hours maximum posibilidad makasinati og 39 to 61 kilometers per hour o mga kusog nga hangin o gusty na pinagsang gusty winds and potential impacts minimal to minor threat to life and property. Posibilidad makasinati isabog mga sinika ng pag-ulan labi na sugod unyang gabi hantod na og maadlaw Biyernes. So diri sa Central Visayas specifically posibilidad makasinati og 100 to 200 millimeters of accumulated rain sa 24-hour accumulation. And kana siya posible na ang mga daghan or numerous floodings and posible ang hulga sa landslide especially sa mga prone and highly susceptible areas. So atong sunod nga update kabahin sa Bagyong Basyang karong karong taod-taod and gikan diri sa Pag-asa kini si Ana Dumdum maayong buntag daghang salamat. Miss Ana? Yes, ma'am. Yes, doon na may mga cancellation of classes for today and tomorrow, no? Sa base sa inyong monitoring, unsa ang mga critical times and areas karong adlaw? Sorry, ma'am.
sa inyong monitoring ma'am, unsa nga mga areas sa Metro Cebu ug sa tibuok lalawigan sa Subo ang kritikal o bantayanan ug unsa sa mga oras ang ngayang bantayan lakip na sa katong heavy rainfall warning nga imong gihisgutan karong adlaw lang. So karon ma'am no expect karon actually mapanganuro na tong kalangitan sa expected tag mag-ulan-ulan ta unya. So halapad ang ulan nga dala ni ining bagyo. So magkaduol ang sentro ni basyang sa diri sa tuwang nasod, especially dito sa may Mindanao. Ang iya po mga outlying bands makaapektar sa nato sugod diri na sa sa Kabisayaan. Ang atong critical ma'am is signal number 1 kaning sugod ugma. So within the day ugma posibleng mo na pinakaduol ang si bagong basyang diri sa may Central Visayas. So kana mas mupik atong hangin and ato pong mga pag-ulan. Miss Ana, unsay agianan, unsay track ani ni bagyong Basyang? Yes sir, sa gingon na sir sa initial landfall si basyang sa may somewhere in Surigao del Sur. So muagi siya sa may northern Mindanao and then mo emerge dito sa may Bohol Sea and then sa may southern portion, mas pinakadool sa southern portion sa southern Leyte. So diri Central Visayas ang labing mostly affected possibly. Still ang dakong bahid sa Bohol and diri sa to southern portion Cebu. So although mula gyapon nato di gyapon mo kapiyan sa ubang part sa ato ang probinsya. So kay pwede po nga ang atong mga pag-ulan mo extend sa mas layo pa nga mga lugar. Dunay possibility ma'am nga gikan sa tropical storm maisa pa ni ang level ang gikusgo ni Basyang? Sa karon sir no wala gi out na just before mo landfall posible gyapon siya mo kusog. So though sa atong track is expected or ginakita nga expected na ma-maintain niya ang tropical storm. So mao nang ang katong labing duol ni Basyang karong adlaw is na isa na ang signal number 2. So signal number 2 meaning within 24 hours posibilita makasinati o mas kusog pa jud nga hangin or gale force winds. So usually sir kung dili depende sa atong track posible tropical storm gihapon si Basyang sir. So wala to sa gi-rule out nga maka-signal number 2. Okay. Daghang salamat Miss Ana Dumdum sa imong update. O isa pa yan. Mao kadto si Miss Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Padayon nga nag-monitor sa update sa bagyong Basyang. Wa to'y tuog si Ma'am Ana. Way tog si Miss Ana pero Tungod sa tos katugnaw sa panahon. tungod sa katugnaw sa panahon. Pero nindot partner nga moagi-agi ha. Dili sa nindot kay of course naama say mga namuyo didto nga moagi siya diha sa may northern Mindanao kay naama nay mga bukid-bukid diha. At least marag malusaw-lusaw iyang strength by the time nga asa sa Bohol area. Hinaot unta nga malusaw. Ang kuyaw ana og inig kalusaw mo agig dagat mo tigom na sad og igong kusog. Mo na siya mangandam ko paras kuan. Paas lang sa taday Basyang. Ay lang kay palabi diha. Ari sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, selectivity fells Minglanilla executives. Sa super balita na nigbas nagtuong gilibak. Sa The Freeman, Consolacion Mayor airs displeasure. City lacks courtesy. Sa Banat News, truck na tagak siyang patay sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa Philippine Daily Inquirer, House panel junks 2 impeach Raps versus Marcos. Sa The Philippine Star, dili ni bag-o VP Sara hit with 2 fresh impeachment complaints. Og sa Tempo, Shabu smugglers convicted. Okay, muragwa na apilang Manila Bulletin. Ato na lang gyapong basahon. 2 impeachment traps versus Marcos jumped.
Mao kadto mga partner ang mga dagkong balita nga migawas sa atong mga pamantalaan. Nya sa atong pagbalik partner, atong ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga opisyal sa kapulisan sa Central Visayas nga nakatampo sa malampuson nga ASEAN Summit ug sa sinulog gipasidunggan sa Police Regional Office 7. Gipasigarbo sa PNP nga walay natala nga insidente sa tibuok kalihukan sa ASEAN Summit ug sa sinulog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gipasigarbo sa Police Regional Office 7 nga manang puso ng ilang paghatag sa hugot nga seguridad atol sa ASEAN Summit Tourism Forum 2026 nga gipahigayon sa probinsya sa Bohol ug sa Cebu gikan adtong Enero 15, 2026 kadto na sa Pebrero 1, 2026. Nini mao nga dako nga kalihukan wala makatala ang kapulisan sa Central Visayas ug insidente nga nakaapekto sa ASEAN Summit tungod ni atol sa Monday flag raising ceremony sa sulod sa Camp Serios Menia ang gabuhatan sa Piero 7. Gihatagan og pasidungog ang mga police official nga nakatampo sa manang puso nga pagpatuman sa seguridad sa ASEAN Summit Tourism Forum. Gihatagan og medalya ng kagalingan silang Police Colonel Abubakar Magaling Jr., ang Commander Sub-Site Task Group Cebu Province, Police Colonel Augusto Dasquio, Commander Sub-Site Task Group Lapu-Lapu City, ug Police Colonel George Ilanan, Commander Sub-Site Task Group Cebu City. Giila ang ilang pagpangulog epektibo nga pagmando ug kontrol atol sa ASEAN Summit Security Operations. Susama nga pasidungog usab ang gihatag sa Police Regional Office 7 kanila subay sa manang pusod nga sinulog 2026. Gawas ni gitunulan usab og commendation medal kung medalya ng papuri si Police Colonel George Ilanan nunod sa maayong performance human gibabagan ang walay pagtugot nga motorcade rally nga gihimo sa pipila ka mga organisasyon nga mosulod sa Southward Property din didto ang venue sa ASEAN Summit. Lakip sa gipasidunggan mao silang Police Lieutenant Colonel Paterno Dumundun Jr., ang Force Commander sa Regional Mobile Force Battalion 7, Police Captain Kent Bell Cesar Parcon, ang Station Commander sa Waterfront Police Station, o Police Staff Sergeant Joniel Ramago. Nakadabato sa Medal Merit as Commander Sub-Site Task Group Bohol Province si Police Colonel Patricio Digay Jr. uban sa laga mga Task Unit Commanders nga naglangkob nilang Colonel Pablio Mariano Magistrado, Colonel Rogelio Abran Jr., Colonel Brian Gregorio, Colonel J. Guillermo, Colonel Mario Cristino Lucero, Colonel Elmer Cinco, Police Lieutenant Colonel Wildemar Chiu sa HPG-7, Police Lieutenant Colonel Marilyn Ignacio, Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorina, Police Lieutenant Colonel Vermina Suwen o Police Major Arnulfo Hakaban Jr. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7, bibutyag ang milabay nga simana mo labing mahinungdanon hugot nga operations nga gihimo sa kapulisan sa Central Visayas aron masiguro ang seguridad sa Sinulog Festival. Samtang magpabilin ang ilang nga pagpakusog pa sa seguridad subay sa ASEAN Summit Tourism Forum 2026 ug uban pa nga mga kalihukan. Kini aron masiguro nga luwas hapsay ug malinaw ng ASEAN Summit nga may hinungdan nga ila pangga gilugwaya ng ilang oras alang sa seguridad. Gipasalamatan usab og gidayeg ni Maranan ang tanan nga mga naglangkob sa seguridad ug bidasig pa sa mga personel niini nga ipadayon pa nila ang ilang nga pagbantay sa Central Visayas. Ang Piero 7 mipakatap og kapin sa 5,000 ka mga pulis personnel ug ubang ahensya sa gobyerno aron mobantay sa kapin 300 ka mga delegado gikan sa kapin 40 ka mga nasod. Lakip na ang ASEAN member states nga gilangkuban sa mga head of state, dignitaries, tourism leaders ug international representatives. Arnold Bustamante, CCT News. Sa laing balita, Department of Social Welfare and Development may pahimangno sa publiko nga magbantay sa mga peking ayuda nga nagkatag online. Usa ni ana mao ang pagpangayo og mga sensitibong impormasyon kabahin sa or aron lang mahatagan og hinabang. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gipaymangnuan sa Department of Social Welfare and Development ang katawhan nga maglikay sa mga nagpakaron ingnong staff nila aron manghatag og ayuda isip bugti sa mga personal nga impormasyon. Gikumpirmar sa DSWD nga nagkatag ang maong modus pinagi sa mga text message ug ubang online messaging platforms. Ubos sa maong modus, manghatag ang scammer og ayuda gikan 6,500 pesos hangtod 8,500 pesos. Apan, kinanang muhatag ang biktima hunon sa ilang kumpletong pangalan, contact number o kumpletong address aron malakip sa listahan sa mga financial aid programs sa ahensya. Gikabalakan kini sa DSWD. Gumikan kay mangayo usab ang mga scammer og access sa ilang GCash account aron sila makakawat sa kwarta nga nasayang sulod. Tungod dinhi, gitataw ni Assistant Secretary Irene Dumlao nga klaro og tataw nga scam ang gihimo kay wala man nagtugot ang DSWD sa maong mata. Ilabi na nga nagkakusog ang mga scam modus sukad pa niadtong holiday season. May paibaw si Dumlao nga gipaagi lang sa official social media platforms sa DSWD ang mga mahinungdanong anunsyo alang sa mga financial assistance programs nga mapaymuslan gikan sa AIX hangtod sa 4Ps. Mong dambag karon sa DSWD ngadto sa publiko nga i-report dayon sa PNP Anti-Cybercrime Group ang maong modus aron maaksyonan sa labing dali nga panahon.
Gia Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, miawhag sa mga motorista o mga driver sa tanang matang sasakyanan nga magmatngon sa ilang pagmaneho. Kinihuman sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan sa lalawigan nga mikalas gyud og mga kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan sa probinsya sa Sugbo nga misangpot gyud sa pagkakala sa mga kinabuhi, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. miawhag sa mga motorista ug driver sa mga sakyanan nga magmatgon sa daga pagmaneho. Gawas nini ang giawhag ang mga driver nga siguruduhon gyud nga ang ilang mga sakyanan nga gimaneho roadworthy tungod kay nakadepende kanila ang kinabuhi sila mga pasahero ug sa mga tao nga migamit sa karsada. Kanon duman nga nakada sa disgrasya sa kadalanan ang usa ka pulis dito sa syudad sa Naga niadto nga Domingo sa buntag, human namangga ang gihaga motorsiklo sa Milikay nga series bus. Samtang nakalasusab aga magtiayon dito sa syudad sa Toledo, human gidaro sa usa ka dump truck ang ilang tricycle sa barangay Ibo pagkalunes sa gabi. Yes, opo. While it is really unfortunate to have this kind of incidents, no, but for the Cebu Police Provincial Office, we are really doing our best to mitigate, lessen these kinds of vehicular traffic accident. In fact, we have been coordinating with the LTO. In that way, our police personnel can be trained, deputized to implement the LTO code, and we are also in coordination with our Governor Honorable Pamela Baricuatro. In that way, we can be supported in the procurement of breath analyzer. Laging siniplano ni Mangilin aron nga maminusan ang mga disgrasya sa kadalanan, mao aga pagpakigalayon sa Land Transportation Office nga mapaubos sa pagbansay-bansay ang mga pulis personnel sa kalungsuran o ang mga component cities sa lalawigan sa Sugbo aron manipitay sila sa maong ahinsya sa pagpatuman sa LTO code. Gawas nini magpatabang usab sila sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Pinaagi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga makapalit sila og breath analyzer aron malikayan nga dunay magmaneho sa ilang sakyanan nga mga hubog. Mipasabot si Mangilin nga dako og matabang ang breath analyzer sa pagpasaka og kaso sa mga pulis niadto nga mga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan, ilabi na kung ang nahitabong insidente dunay makalas nga kinabuhi. Mipasalig na hinon kanila ang LTO nga mopahuam sila og breath analyzer samtang wala pa makapalit ang kapitolyo niini din matag distrito dunay usa. At the moment, the LTO, our friends from the LTO committed that they will lend us breath analyzer for our initial use, and again, we will be supported by the provincial government in the procurement of breath analyzer, at least one per district. So that's our aim right now, and in fact, we have also solicited the support of our barangay officials, no, to help our police personnel on the ground in manning these roads that are frequently experiencing or recorded or reported to have. Samtang nakigalayon na si Mangilin sa mga barangay official sa kalungsuran nga tabangan sila nga mubantay sa dagan sa trapiko silang dapit, ilabi na ngadtong kanunay nga dunay aksidente sa kadalanan. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Cebu Provincial Board buot magpakisayod bahin sa inisyal nga pagbiyahe sa mga gitawag nga electric vehicle taxis sa mga syudad. Alang ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco, aduna kini bentaha alang sa kaayuhan sa kalikupan. Ang report ihatod ni Gia Navarro. Nagkita ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco nga adunay bentaha alang sa kalikupan ang pagdagan karon sa pipila ka mga units sa electronic vehicle taxis gikan sa kumpanya gikan sa Vietnam nga Green Smart Mobility. Mata ni Soco nga naguna ang ubang mga nasod sa pagpahimo sa green technology, ilabi na sa matang sa transportasyon. Ilabi na nga naninguha ang gobyerno nga dili na mosamot ang mga nasinating polusyon karon sa dalan gumikan sa kadaghang mga sakyanang nagbiyahe karon. Well, we really have to support the transition to green technology. No? I think that's really the way to go. All over the world, almost all countries, if not all countries, are already adopting renewable energy and green technology, no? Especially in the light sa ato ang climate change. No?
Apan, aduna sila dugang pa mga pangutana bahin sa planong pagpabiyahe sa dili mo menos 600 ka mga green taxis gikan sa maong Vietnamese company. Maong gidapit sa Provincial Board ang kadagkuan sa GSM o Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7. Kini aron magpakisayod sa nimong dagan sa hearing niadtong Enero 15. Pinagi sa resolusyong giduso ni Bukal Nilo Seno, buot nilang susihon ang mga pulisiya og implementasyon sa managlaing habig bahin sa pagpadagan sa maong sakyanan. Subay kini sa kabalaka sa ubang grupo nga mao ang posibleng kompetisyon sa public transportation gumikan sa bag-ong matang sasakyanan o gilauman ang posibleng epekto nini sa nagkabugat nga trapiko sa Metro Cebu. Having this kind of transport system would also entice those who own cars to take public transport. Danang gitataw sa LTFRB 7 nga nagdagan ubos sa temporary permit ang inihaplang nga unit sa green EV taxis nga nagdagan sa Metro Cebu. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, anti-EPAL nga kampanya sa Department of Interior and Local Government kundi DILG suportado sa syudad sa Mandaue. Gipasabot nga gituman nila kini bisag wa pa ang maong mando. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rosa Garino. Ang Noche Buena gift pack nga gihatag ni atong Desyembre ngadto sa tanang panimay sa syudad sa Mandaue, Bayanihan Village alang sa mga biktima sa bagyong Tino ug ang bag-uhay nga gipatuman nga libreng sakay program ang pipila ka mga proyekto sa lokal nga kagamhanan sa Mandaue ubos sa administrasyon ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Ang Noche Buena gift pack ang gisud sa One Mandaue Eco Bag samtang ang housing units ug bus ang walay bisan unsang hulagway ug pangan sa mga opisyal. Matud sa administrator nga kini nagpakita nga nagtuman ang syudad sa anti-EPAL policy bisan wala pa napakanaog ang direktiba sa Department of Interior and Local Government kundi DILG. Sa katong mga Noche Buena, wala may picture niya, wala may ngaan gali niya. So as far as we know, compliant ang city ana ug napay angay improve. Buhato na to. Basta kita man na sa mga programs wala iyang picture. Dugang panimaligon nga suportado sa dakbayan ang palisiya. Ilabi na nga dili komportable ang mayor sa pagbutang sa iyang hulagway sa mga programa sa kagamhanan. Sa memorandum sa DILG, gimando ang mga lokal nga kagamhanan ug mga buhatan sa gobyerno sa hugot nga pagpatuman sa anti-EPAL policy nga nagmando sa tanan nga tangtangon angan, hulagway ug uban pang estilo sa pagkaila sa mga opisyal sa tanang proyekto, programa ug aktibidad nga gipunduhan sa kwarta sa gobyerno. Subay usab kini sa pagsuporta sa departamento sa panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga panalipdan ang mga proyekto sa gobyerno batok sa political self-promotion o gihangyo ang publiko nga i-report ang bisan unsang paglapas sa anti-EPAL policy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Serie 47. Kung mag-poster ta, attorney, nang litan mag-promota sa ato ang show, di na dito magbutang sa itong naong anino. Kawabi tawag yun tayo. Pariya kita partner. Bahala na di ay butang. Paila lang kung mindiri kinsami. Pero i-apply sa siguro na sa media, no? Kaya na uban media, maglibog naman ka. Unsam gibalitaan ni ang nagbalita or ang balita? Char. Dati na. Brag siya ang istorya. Na mga inaano, uy, kay parabag mga vlogger ba na, saan gyud ang details ani, kaning ikaw ang, sakit sa mga ang among gitanaw, ang vlogger or ang isulti sa vlogger. Bunda nga ikaw Chicken and egg. Dili ka part sa storya. Dili ko pwede mag-vlogger. Tighatod sa balita. Messenger to. Dili ka pwede ma-vlogger kay kuan man ang balita man imong ikuan. Ang i-priority. Ang content man imo. Dapat ka magsige pas kuan. Practice gyud mi ani nga hay mga guys. Tagad. Si Ferdy, dili man na, kuhan, kanang nacho naman na yung pagka-vlogger. Hay kita mislat, karong adlaw, magkaunta. Ano mo na yan. Time of break sa amin, balik na mo, kaning kamutan na mo, nga kanang mahatag ninyo ang mga init nga mga hisgutanan ni ining bugnaw kabuntagon. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Why kamo in all levels? Wow! Hugot! Lakas makahugot. Ang Sa hapit tibuok naman good probinsya. Valentine's, no? Inana, gid na. Ang bitaw partner, why classy in all levels sa Pero mga... na'y kape. Naay kape. Para makamata ka sa kamaturan nga wa na'y kamo. Ay! Di ba? Mo din may tayo. Kung kape ko nga, di tayo Abdi kape. kay bitaw. Sige, why classy because of basyang. No, because of basyang. So karon lang mga alas City kaganina mi in his capacity as acting governor si Vice Governor
Glenn Soco, may pagawas ni siya direktiba nga nag-cancel sa mga Sila klase. acting? Oh, acting kay aman sa China. For 3 days si Oh. GovPam kay mangita kunog WTE og mga tourism proposals. Ala, unya ug unsay may tabuan ni rong bagyo mo iba siya sa niya. Nganong ni dayon makaglarga kabaw mo ka nga nay magpadung nga bagyo. Tanaw nato ni ron kung nay mag-hashtag na saan ang pangulo basig Ala, nasaan ala, ang no? gobernador. Okay. Di ba daghan na ba itong nangita sa una? Before. Pero di sa natoy ampo nga in Ayaw, Anacadayer. dili lang sa doy. Bahala na lang sad. Bahala na lang. At least importante nga okay ra ang mga tao. Oh, walay klase in all levels sa tanang pampubliko o pribadong eskwelahan intero Sugbo. Mao ka nagipahibaw ni Vice Governor Glenn Anthony Soco kay ganina sa report na mention man to nga signal number 1 ang Sugbo ug uban pang bahin sa Kabisayan. Nya una na ni ana gabi sad partner ang Cebu City sad og mga individual LGUs sa Intero Sugbo ni himo ni silang tagsa-tagsa ka mga announcement sa pag-cancel sa ilahang mga klase sa ilang mga eskwelahan agi preventive suspension. Oo. So even as of yesterday daghan na ito gagahapon sa hapon nga nag-suspend na sa mga klase no for today and tomorrow. So ang uban nagyaw-yaw kay na-suspend pa pag-ASEAN, na-suspend na sad karon. Bitaw na sad. Pero ako as a parent, I would much rather kanang be safe no than sorry kay dili pud na lalim bisag isuspend ng klase wa big isuspend ng trabaho. So kung nakatrabaho na ka nya ang bata to anang ngadto and ang tawagan ka or mukusog ang uwan, di man gyapon ka makapadayon sa mong trabaho kay mabalaka mansad ka. So at least kana na lang ang kuan lang is I think nakat-on man sa tas pandemic no na pwede na day online, Pwede na day online. other modes of learning. But I just hope nga kuan gyud padung gyud ni sa strengthening sad sa atong digital capacity for each barangay. And I think actually partner na yung uban ng mga eskwelahan kay usually ang mahitabo man gud aning class suspension kay mo apply ra siya sa mga public institutions pero ang private i-delegate na nila ngadto sa school administration kung unsa ilang desisyon. And actually na yung ubang mga eskwelahan karon nga nagklase, may decide nga magklase sila but going back to what you said nga to err in the side of caution ba nga kana bitawng kay actually partner from the legal perspective ba legal na dayon. Legal perspective kay kung unsay mahitabo ra ba sa mga estudyante within your campus, bago ra ba sa kuan. bago sa eskwelahan. Kuan mo diha, you may be held liable. So siguro sad nay uban lang sad nagtan-aw sila silang class calendar kay sige na lang tag-cancel. Oy nya dayon ang timing sad actually sad maka-appreciate sad ko aning ilaha more sensitive to the timing of the typhoon kay nay uban nga kadungog lang nga nay typhoon pero muna cancel dayon nay uban nag-cancel gahapon pa nga mingaw pa man gahapon. So we appreciate those but siguro lang sad kung naay mga any untoward so be ready lang sad sa consequences. Katong mga to sa eskwelahan. Oo, katong mga eskwelahan. Betaw kay kuan man discretion man kung private school is the discretion of the private school, but there are also schools nga ilahang i-anticipate or they also monitor the pages of their respective mayors, and if they see nga nag-suspend, the most that a mayor could do is to encourage namang gyud private schools to also do the same no in terms of suspension of classes. Ang uban like sa school sa akong anak, they are very keen on monitoring sa LGU, and if mo auhag gani ang mayor, they also follow. But kung ano man gyapon, di naman gyapon maalkansi if that's the concern. Kay ako anak nareklamo na nga we have so many Saturdays makeup classes. And ako nga dili man nimo angay ikasakit nga eskwela ka on a Saturday because remember those other days nga wa kay klase o mao na siya ilis. Mao gani nga makeup class. Marag ang iyara gyud nga this Saturday weekend baya gyud unta ni. Wala na taan na. Mo na makeup class gyud. Cebu City sad partner kagabi public and private sad ni all levels gikan sa kinder padung sa TechVoc to graduate levels effective February 5. Wala say klase dinhi sa Sugbo kani ang announcement ni Mayor Nestor. Yang uban kay kanang magsigdali-dali wa pa mayor nya murag
sometimes ba sa mukan ko na attorney ka nang magsige kay pangulit ba mag-post, mag-comment, mayor wala pa announcement niya. Kabaw ra ba gyud ta nga inig-announce di man matugog sa iyo. Magdugay man noon. So nanggoy sa ka mayor akong kailan na. Iyag yung gipost wala niya gipanganlan ba. Batingon siya nga lahi naman ni ron. Oy di man minani sa una kay ni PM gyud niya ba nga your kanang Buchanan, ano ba niya? Sunod niya, ano na sad, your kanang, wala pa kay announcement, your niya. Pagka ikatulo niya na yun, your manifesting, nga mag-announce ka. Nihingon ng taon si Mayor, uy, naunsa naman yung taon mo, uy, nga. Kanang, waman, di man taon may inani sa una. Ragu agyod ni Sud sa huna-huna ba? Pero ang katong na-mention ganina ni Miss Anna sa pag-asa, no, nga 100 mm ko no, nga ang accumulated nga rain for this day alone. Siya na pangutana kung how much is 100 mm kung if it's beyond normal. For sure, beyond normal gina siya kay uwan man. But para lang unta natay comparison partner. But mas maayo na lang nga dili ta mag kuan siguro no, dili ta mag unsa nay tawag ana. Mingon na noon ko dili magmatngon. Dili ta magpabaya ba kita nga mga nagpuyo atong katong sa experience ato sa Tino before nga duol ta sa mga sapa kay bawta nga usahay kining bisag may tendency musaka or kanang mga tubig nga gikan sa bukid bisag diri sa ato walay uwan pero dito sa bukid kusog di ay mabahaan na gihapon ta kay kanang 100 millimeters 100 millimeters no considered ba yan nga heavy na and I think mausad na one of the basis for the cancellation or suspension of classes today. So kana siya magmatngon lang yapon ta kay wala ginabisan sa tropical storm which is around naasa ganina 65 kilometers per hour lang iyang movement so relatively murag hinay siya mo dagan no nya ang iyang gustiness dili sa din anak kaayo kakusog as compared sa mga previous nga bagyo pero kining ang uwan water okay wala gay bagyo previously na manggay mga pagbaha nga nahitabo di ba kana siya. So, okay. Unsa pa man partner. Arita sa laing hisgutanan siguro ko katong kanang layman's terms nga visualization of your 100 millimeters so nya. May sige kog pangita mo payawan sa tanig masayop sa taon. Sa may ingon na. So kanang 100 to 200 mga dili lang ko kay kanang mas may good na nga no? Mas mayo ang pag-asa lang gyud ang mo ingon kay namugod sila computation in terms to the square kilometers of each area so syempre kung ang imong basihan nga ana nga rainfall niya ang imong sudlanan gamay ra saka gyud di ba so para kuan na lang para safe never mind na lang basta kay niingon ang pag-asa na it can cause kanang flooding in areas nga lupa o low lying or kanang mga duol sa mga kasapaan o katosang landslide. But of course, makabaw man ta na kung magsigig uwan, musakasad ang risgo sa mga ingon-anang mga insidente. Yeah, speaking anang mga landslide, nagisgot man ka nga na-update sa Monterrazas. Ang Monterrazas no kay gi-inspect matud pa sa Office of the Building Official sa Cebu City ug unya inubanan usab ni sa CISENRO kining Cebu City Environment and Natural Resources Office ug doon na sila nailhan matud pa nga mga na-identify nila mga giila or gitumbok nila mga potential violations sa mga city ordinance dinha sa Guadalupe no sa Monterrazas de Cebu lakip kuno ni kining why permit nga earth moving activities pagpanghakot og hauling of materials and the lack of tree cutting permits but ang akong question ba nganong karon pa man mo nagbuhat ana? Actually, mausad ang nasa kung una-una partner. Karon ba? Is this part of the kay di ba mag-renew og business permit partner na man ay mga regulatory but kanang or appeal na renewal of business permits or kani murag dili pa man sir ni business permit building permit pa man siguro ni kay wala pa man sila nag-conduct og business so kung building permit ka usaram na applyan but nahibuong ko dugay naman ni gawas na magani mga kuan nganong karon pa man could it be because this is a new set of officials bago na di na si architect katalan diha no basta kuan bag man administration so basig na ibag-ong gipuli I don't know so mo na ilang giingon nga ilang report sa sangguniang panlungsod secretariat ilang gi highlight ang
kapakyas matud pa sa pagtuman sa balaod nga makapasaka sa risgo sa mga kining environmental risks matud pa in relation to upland development. So kining January 12, 2026 nag-inspect sila agig pagtubag nila sa sangguni ang panglungsod resolution. Nakita na kuno nila nga ang pagtukod og multi-story residential building na suspend since November tungod atong DENR stoppage order. So kana sad ang akong pangutana. Ang naaman di ay naunsa di ay pod ang DENR nga kanang naaman di ay violation nga naman kinahanglan pa ta maabtan og grabe nga pagbaha pagpanahon sa Tino before na mahitabo og wa baton nabantayan or wa bay nireklamo, would they have stopped it? And then bisan pa man kuno ana mo'y nakit-an sa ubo na stoppage order sa DNR pero nagyapo heavy equipment attorney. Uy, na. So sige ra day gihapon. Sige ra gyapon dito pangubkob, sige gyapon kuan kining earth moving activities. Yeah, But 734 trees ang 734 pamutol trees na walay permit. Way permit. Ay ko ina sa pagputol sa 734 trees wa gid mo nakabantay bisag diba? Bantay daghan gamay ra magud may manpower good. Nya dayon Tay-tay. kining gamay ra mi diring tawo, unya dayon daghan mig trabaho. Pero naman may mata. Makita man mo. Bait, Mao na akong reactive giingon. kayo. Kaning mga marites gamita na ibutang na sa inyong put your being mariteses to good use ang inyong pagkahimantayon kanang pagkamarites gamitan na ninyo para mutabang mus gobyerno dili na ninyo gamiton para magsige mo panghilabot sa isig kaingon tanawa tong usa natigbasan ato imong gibasa nga front page kay abi niya gilibak siya bitaw samsad to so may pa kung nagamit pa ning atong Marites Guadalupe chapter na nabantayan ta dayon ni di ta ni kaabot og 734 kakahoy di ba so pero kini ba kuan magud ni dili na ka makinahanglan oy that's your mandate manggod unta dapat proactive rather than reactive and even in the reaction late pa gani na gi-file nga kaso but there were questions nga murag the case kuno will not hold water kay nay option nga i-filean og kaso nga mas naay ngipon nga mas naay bugat-bugat nga kaso pero ang kaso kuno katorang pertaining to a provision under a law nga murag dali ra maipsutan. So nasa mga nag-ingon on social media nga basin na lang sa to appease the public para lang mahilom kay mao ni mo na but in the end mopadayon na gihapon nga project. So I hope dili sa din ana ang mahitabo partner no nga kanang we are losing our faith in our institutions. The very institution nga supposedly mo protektar set up to protect us. Kana. Oo, pero ang tana lang kanimo attorney ano man nga it will not hold water nga makamugna man kay baha. Na nasa di sa padayon sa iyong hugot. Di ba na hugot? Question lang. It cannot hold water. Sige na lang, it cannot hold a candle. Paunsad na kay baha. Tayo po sa hangin. So kana siya unya incidental to that. Sakto ba incidental? Ang Cebu City ni flag sila og usa ka construction sa lain pod nga dapit attorney kaning 33 ka andan nga condominium tower with a shopping mall dinha sa Busay unya kabaw na betadaan ng Busay daghan kinag landslide every now and then no. So kanimo oy gi topic sad ni Councilor Pastor June Alcover sa iyang privileged speech niya kaning project matud pa sa Grand Land Incorporation in partnership with the Gaisano Grand Group unya moto ilang gipang susi. So kana tanawon po na ninyo kay kanang di ta ka kuan kapila na kay numdum ko diha nagay toy mga jeep diha na tabunan sa landslide sa Busay. So moving gina din hang dapita. So maybe this is a good call also from the part of Councilor Alcover. Kamo uban ra ba mo reklamo kay sabak kay si Councilor Alcover but nay gamit kay di siya mo tingog di man na makit-an. Di ba? Actually depende ramon sa imuha god kung unsaon nimo pag-perceive, unsaon nimo pag-process ng mga pagtingog kay usahayn makaingon ka nga murag taga-utaw na sad sige na sa murag sige na lang way sakto nga nakit-an pero na sa imong giingon partner naay gamit ang opposition yun kay para dili unbridled sa bitaw ang admin na ay maka-call out na ay maka balance ba. Pero yan na ron sa naitabo sa kauluhan
Di naman sila unity. So iya sila file og impeachment. Iyahay sila file og impeachment pero una nang na-resolbar na una ang impeachment complaints, ang duha ka impeachment complaints against sa presidente og ang desisyon sa House Committee on Justice kay insufficient in substance. Oy, kuangan og kuan. Kuangag Umboy. sagol. Kuangag sagol Oh, kung kuwang- utan pa ni, kamunggay ray na butang ninyo dira. Kuangan. Butangin sa ninyong mga unod-unod. Tangi sa naglamas. Subaki pod. Pasabot anang insufficient in substance kay i-check maguna nila kung sufficient ba in both form and substance. Sa form, way problema kay pwede ra magyud ang form kay bawo na mga abogado ana pero sa substance where they now check the merits of the case na okay to ingon si murag Senator Representative Laila de Lima party list rep nga katong one of the allegations there kay katong addict kuno ang presidente unya dayon ang basis naman dito sa complaint kay katurang mga balita that allege nga addict ang presidente pero wala gi-provide nga ebidensya nga drug test baron or unsa baron nga makaingon ta nga addict yun ang presidente and therefore that constitutes unsa to betrayal of public trust og katong laing grounds. So kana partner nakalusot na ang presidente. I don't know kung questionon sa din nila because na naman yun tayo expanded review power ang Supreme Court diin bisan pa og kining political na siya nga proseso pwede gapon ka mo adto Supreme Court mangutana kung dunay grave abuse but I don't know if they will resort to that. Bitaw. So kanang kuan na ron kanang duwa na ron sa mga abogado, legal minds. Para nako interesting ba yan na kanang makatuntaan ni. Ganahan kog mga ingon ani nga mga balita ug mga moves kay you will learn from it if you want to learn. But if not, ako to bragyod kas comment og bash din hag bisag unsa na lang. So para nako basa-basa sad ta para makatunta. Kaya og di ta magbasa di gyud ta katon. So next week partner kay human ang presidente ang vice president's turn na sad. Kaya tanaw nato ni how they will vote as to the kuan kay ang ako aning forecast kay considering nga sila tong ang house sila gani gyud to initiate sa vice sa impeachment complaint in the first place, the one that was ultimately declared unconstitutional by the Supreme Court. For sure mo declare ni sila nga dunay sufficient in form and substance. Mora na akong pagpas. Lain sa kayo og mo dusok kag complaint niya kabaw na gyud kang kuan taphaw mo pag gyud ang idayon, di ba? So Nga nasa, by the way, kung backtrack ko dito sa impeachment complaints against the president, nasa mga nag-ingon nga, giuna og file ang mga complaint nga weak, insufficient in substance kay na may one year bar rule to protect him for a year. At kung moingon sad ka giuna og kuan, mo gyud na kung sa chess pa na, di ba dapat i-anticipate nimo ang mga possible entries sa imuhang kaatbang o mga possible moves sa imong kaatbang para mablock ka nimo. So moing kag gituyo amo na giingon pod na wa din ninyo na anticipate pod. Wala din ninyo na anticipate. So mo na karon partner niya sa Senate sad nag-post sad to si Senator Kiko Pangilinan gabi og ilahang groupie with majority ko no. Nagtapad si Lauren Legarda og si Tito Soto. Puros mga former TV personalities. It's giving so it's giving, wow, it's giving mga TV personality. Hashtag power sharing kuno niya. Power sharing. Ang na-float man to ang pangani Senator Lauren Legarda. Inis no? Nga maoy gihugon-hugon nga maoy basin next Senate President. Nga ari sa ta sa ubos sa House of Representatives pod napun-an og another 60 days ang suspension ni Cavite ba na siya or Laguna Cavite Representative Kiko Barzaga katong ethics complaint tungod atong pagtagaw-taw pagyaw-yaw niya social media ug katong mga threats niya nga murag hindi na gyud nakabalik. Makabalik pa di ay. Mo gani partner para nako it's too much partner. Bisan pa og imuha nang di na nimo kaalyado and I think na-serve naman ang purpose nga to give to na may suspension 60 days dili na nato siguro extend kay murag you're depriving the constituency Kiko Barsaga's constituency of their representation kanang I don't kaya think na yang mama sa dunyang igsuon mga politikom sa dito dili na sila ma-deprive
Pero nga naman sad nga magsige pa sa tiyag tagaw-taw nga gisanksyon na gani ka. No, it was kuan man. Okay, so ang bag-o nga extension kay because sige pa siya, wala man siguro siya TRO. Yeah, unsa may extension? Gi-extend siya kay kuan partner tunog after sa 60 days they found more reason to extend. Based on the original gihapon nga ethics complaint. So and then majority of them pila ra to tulo ra gyuro to or unom wa kabot na po sa mga members of the house ang ni-vote not to extend the suspension. So kana ba murag sometimes politics becomes too politicized nga to the point bitaw nga murag that's too much. Siguro 60 days is enough. Pero kung imosad ng balihon, attorney, makaingon sad ta nga yes, you have your right to speak out, but maybe sad na asay too much kung makatunob na sad ka sa kuan sa uban, because we have seen also is actuations there in Congress. Correct. So di sad ta mahibo nga nung ang uban would vote. No, I'm not even sure if the others are voting because of politics, but probably also because they see how he is inside the chamber. And I don't know if na ay naka-advise ni Rep. Kik Barzaga no kay anything that you say man unta to within the halls of Congress dili jud ka ana mapasakaag ka, so not even an ethic well pwede ethics pero you will not be sued for libel or anything. Naamang kay parliament naamang kay legislative immunity if it is kanang within the session. If within the session, but pero kani kung maguniya magsigag so pangablit dito niya yung i-post on social media, you're catching people unaware in their private conversations. Murag ka na po something else na po. Dili na siya within the ambit of the kuan protecting you, di ba? Within the ambit lang yun. Lagi kay murag kabaw man ta nga protected yun na whatever your official statements that are issued. Pero ang iyang gipang buhat ani what he posts on social media, wala kay consent sa imong mga kauban. So nasa gyoy element of kanang disrespect or kiat or unsa man kana. Okay, so wala tay oras ato sa ning while na-extend ang suspension sa uban, di ta ka-extend sa ato ang programa ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Division is harmful sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahal. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon ng black sheep. Nan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na yun, labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Musa kung ikaw may himog usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaning pulong nga naghatag giya sa itong kinabuhi. Pag-ambok kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko.
Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello, Cebu.